Ako po si Rolando, 27 taong gulang. Kasalukuyan akong nakatira sa isang nayon sa Leyte. Isinusulat ko ang karanasang ito hindi lamang upang maibsan ng bigat na matagal nang nakatanim sa aking dibdib, kundi upang magsilbing babala sa sino mang makababasa o makaririnig ng kwentong ito. Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa inyong channel. Naway magsilbi itong paalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng lohika, at may mga lugar na mas mabuting hindi na lamang puntahan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng paanyaya ng aking matalik na kaibigan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Joel. Isang mainit na hapon noon nang magyaya siya na dumayo kami sa Iloilo upang makidalo sa isang piyesta sa isang liblib na baryo. Ayon sa kanya, napakakulay raw ng selebrasyon doon. May mga tradisyonal na sayaw, masasarap na pagkain, at mga lumang ritual na hindi na raw karaniwang nakikita sa ibang lugar. Dahil sa matagal na naming planong maglakbay at magpahinga mula sa nakakapagod na trabaho, ay agad kaming sumang-ayon. Kasama namin sina Marco at Dennis, kapwa naming kaibigan mula pa nung kolehiyo. 4 kaming magkakaibigan noon na mahilig sa pakikipagsapalaran. Lagi kaming naghahanap ng kakaibang karanasan na maikukwento sa hinaharap. Walang sino man sa amin ang nagduda sa paanyayang yon. Sa isip namin, hindi lamang ito masayang bakasyon na puno ng tawanan at bagong alaala. Maaga kaming bumiyahe isang Sabado ng umaga. Habang tinatahak ng bus ang mahabang kalsadang patungo doon sa Iloilo, dama namin ang pananabik. Ang tanawin sa labas ay unti-unting nagbago. Mula sa maingay at mataong lungsod, naging tahimik at malawak na kapatagan. Pagkatapos ay naging masukal na kabundukan at mga baryong tila iniwan na ng panahon. May kakaibang pakiramdam akong naramdaman habang papalapit kami sa aming destinasyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may malamig na hanging dumadaloy sa aking likuran kahit tirik ang araw. Pagdating namin sa terminal, may sumalubong sa aming isang matandang lalaki na ipinakilala ni Joel bilang kakilala ng kanyang tiyuhin. Siya raw ang magdadala sa amin sa baryo kung saan ginaganap ang piyesta. Tahimik lamang ang matanda. Bihira itong magsalita at ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong lihim. Habang sakay kami ng lumang jeep na tila ilang dekada nang ginagamit, napansin kong unti-unting kumakapal ang gubat sa aming dinaraanan. Lumipas pa ang halos 2 oras bago namin marating ang baryo. Halos wala nang senyales ng modernong pamumuhay doon. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid. Ang mga tao ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. At ang paligid ay balot ng kakaibang katahimikan na paminsan-minsan lamang napuputol ng tunog ng tambol sa malayo. Sa kabila nito, sinalubong kami ng tila mainit na pagtanggap. Pinakain kami ng iba't ibang putahe na hindi namin kilala, pero masarap sa panlasa. May mga sayaw sa gitna ng plaza. May mga ilaw na gawa sa langis at may mga matatandang tila nagbabantay lamang sa gilid habang nakatingin sa amin ng hindi kumukurap.
Habang lumalalim ang gabi, mas lalo naming napansin ang kakaibang kilos ng mga tao sa baryo. May mga sandaling tila sabay-sabay silang napapalingon sa amin. May mga batang nakangiti pero ang kanilang mga mata ay walang emosyon. At may mga anino sa likod ng mga bahay na tila gumagalaw kahit walang ilaw na tumatama. Hindi namin ito pinansin nung una. Inisip naming baka bahagi lamang ito ng kanilang tradisyon o paraan ng pagdiriwang. Ngunit sa kaibuturan ng aking isipan, may bumubulong na hindi ito ordinaryong piyesta. Nang bandang hating gabi, nagsimula ang isang ritual sa gitna ng plaza. Pinatay ang karamihan sa mga ilaw at tanging apoy ng malalaking sulo ang nagbibigay liwanag. Ang tambol ay naging mas mabagal, ngunit mas malalim ang tunog. Para bang tibok ng puso ng isang higanteng nilalang sa ilalim ng lupa. Isa-isa kaming nilapitan ng mga taong nakasuot ng maitim na balabal. Hindi sila nagsasalita. Nakangiti lamang sila habang nakatitig sa aming mga mata. Doon ko unang naramdaman ang tunay na takot. May kung anong mali. Hindi na ito simpleng kasiyahan. Hindi na ito piyesta ng mga tao. Sa sandaling yon, hindi pa namin alam na ang baryong pinasok namin ay hindi lamang liblib. Ito pala ay pugad ng mga nilalang na matagal nang itinuturing na alamat. At kami, apat na magkakaibigan na naghahanap lamang ng saya at pakikipagsapalaran, ay unti-unti nang nagiging bahagi ng isang ritual na maaaring magtapos sa amin sa kamatayan. Habang patuloy ang ritual sa gitna ng plaza, ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng hangin sa paligid. Ang apoy ng mga sulo ay tila nagiging mas madilim kaysa sana'y mas maliwanag. At ang tunog ng tambol ay unti-unting nagiging parang panaghoy na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nakapaligid sa amin ang mga tao ng baryo. Ngunit sa sandaling yon ay hindi ko na sila makita bilang ordinaryo na mga mamamayan. May kung anong pagbabago sa kanilang mga kilos. Tila ba sabay-sabay ang paghinga, sabay-sabay ang pagkalaw, at sabay-sabay din ang paglingon sa amin na para bang kami ang sentro ng kanilang pagdiriwang. Unti-unting lumakas ang aking kutob na kami ay nasa panganib. Ang mga ngiti ng mga nakapaligid sa amin ay hindi na mukhang masaya. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng apoy na para bang may ibang nilalang na nakatago sa likod ng kanilang katauhan. Ang ilan sa kanila ay tila nagiging mas payat at mas matangkad sa aking paningin. At ang kanilang mga anino sa lupa ay hindi tumutugma sa galaw ng kanilang mga katawan. Napansin ko rin ang mga kakaibang amoy na nagsimulang kumalat sa hangin. Hindi ito amoy ng pagkain o usok ng kahoy. Isa itong matapang at maasim na amoy na tila halong dugo at nabubulok na laman. Sa bawat paghinga ko ay tila may malamig na kamay na pumipisil sa aking lalamunan. Ang mga kaibigan ko ay nagsimula ring magpakita ng kaba. Kita ko sa kanilang mga mata ang parehong tanong na umiikot sa aking isipan. Paano kami nakarating sa ganitong lugar? At bakit tila wala ng malinaw na daan papalabas ng baryo?
Habang abala ang karamihan sa sayaw sa gitna ng plaza, nagpasya kaming unti-unting umurong palayo. Ang plano ay simple lamang. Maglakad patungo sa gilid ng baryo at hanapin ang kalsadang dinaanan namin kanina. Pero sa bawat hakbang namin, tila may kung anong puwersang humihila sa amin pabalik. Ang mga bahay na dinaanan namin kanina ay tila nag-iba ng posisyon. Ang mga landas ay tila umiikot sa iisang direksyon. Parang isang bitag na hindi namin matakasan. Sa isang sulok ng baryo, may nakita kaming isang matandang babae na nakaupo sa bangkong kawayan. Nakatingin lamang siya sa amin habang ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang hinihipan ng hangin. Hindi siya sumasali sa kasiyahan. Hindi rin siya nakangiti tulad ng iba. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng babala na tila nais niyang iparating sa amin kahit hindi siya nagsasalita. Habang papalapit kami sa kanya, napansin ko ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot at tila may hawak na maliit na supot na gawa sa lumang tela. May kung anong pamilyar sa anyo niya, ngunit hindi ko mawari kung ano. Bigla siyang tumayo at dahan-dahang lumakad palayo sa amin na para bang inaanyayahan kaming sumunod. Hindi namin alam kung bakit, ngunit nagpasya kaming sundan siya. Ang mga ilaw ng plaza ay unti-unting nawala sa aming likuran habang tinatahak namin ang makipot na landas patungo sa mas madilim na bahagi ng baryo. Sa bawat hakbang namin ay naririnig ko ang malalayong bulong na tila tumatawag sa aming mga pangalan. Ang tunog ng tambol ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Subalit ngayon ay parang mas malayo at mas mapanganib ang dating nito. Nakarating kami sa isang lumang kubo na tila matagal nang hindi tinitirahan. Tumigil ang matanda sa harap nito at bahagyang lumingon sa amin. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang kakaibang markas sa kanyang noo. Isang simbolong hindi ko pa kailanman nakita, ngunit ramdam kong may malalim itong kahulugan. Ipinakita niya sa amin ang supot na hawak niya at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay may mga piraso ng kahoy at asin. At ilang bagay na tila anting-anting. Sa sandaling yon, mas lalo kong naramdaman na ang gabing yon ay hindi na simpleng karanasan lamang. May kung anong puwersang hindi namin nauunawaan ang unti-unting bumabalot sa amin. Ang baryong pinasok namin ay tila isang buhay na nilalang. Humihinga, nagmamasid at naghihintay ng tamang sandali upang kami ay tuluyang sakupin. Maya-maya, bigla naming narinig ang sabay-sabay na sigaw mula sa direksyon ng plaza. Hindi yun sigaw ng saya. Isa iyong sigaw na puno ng gutom at pananabik. Ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap at ang hangin ay naging mas malamig. Sa di kalayuan, may mga aninong mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Papalapit sa aming kinaroroonan ang mga yon. Doon ko tuluyang naunawaan ang katotohanan. Ang piyestang iyon ay hindi para sa mga tao. Isa yung pagtitipon ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. At kami, ang kanilang napiling handog. Ang matandang babaeng sinundan namin ay hindi pala basta tagamasid lamang.
Siya ang unang senyales na may pag-asa pa kaming makatakas. Pero hindi pa namin alam kung sapat ba ang kanyang tulong upang malampasan ang bangungot na tila unti-unting sumasara sa aming paligid. Ang katahimikan sa paligid ng lumang kubo ay biglang napalitan ng isang nakakapanindig balahibo na ugong na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Sa sandaling yun ay tila huminto ang oras. Ang malamig na simoy ng hangin ay naging parang matutulis na daliring dumadampi sa aming balat. Ang buwan sa kalangitan ay bahagyang natakpan ng makapal na ulap. At ang buong baryo ay tila nalunod sa isang uri ng dilim na hindi ko pa kailanman naranasan. Hindi na malinaw kung saan nagsisimula ang landas at kung saan nagtatapos ang kakahuyan. Ang mga punong kahoy ay tila nagiging mas matataas at mas siksik. Para bang unti-unti kaming kinukulong sa loob ng isang buhay na bitag. Sa likuran namin ay patuloy na lumalakas ang mga sigaw na kanina lamang ay nagmumula sa plaza. Pero ngayon, hindi na yun mga sigaw ng tao. Isa na yung paghalakhak na puno ng gutom at galit at kakaibang kasiyahan. Unti-unting gumalaw ang matandang babaeng sinundan namin. Hindi siya nagmamadali, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Hawak niya ang supot na naglalaman ng mga anting-anting at tila alam niya kung saan kami dapat dalhin. Wala kaming ibang nagawa, kundi ang sumunod lamang sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay parang naging bahagi na ng aming paghinga. Hindi na kami makapagsalita. Hindi na rin namin kayang magtanong. Ang tanging layunin na lamang namin ay makalayo sa lugar na yon. Habang tinatahak namin ang makipot na landas sa gubat, nagsimula naming marinig ang mabilis na pagpagaspas ng kung anong nilalang sa taas ng mga puno. May mga aninong dumaraan sa liwanag ng buwan. Mahahaba ang mga braso, manipis ang mga katawan, at tila walang mga paa. Sa bawat pagdaan nila ay may kasamang malamig na hangin na dumadampi sa aming mga mukha. Sa isang iglap ay may narinig kaming malakas na pagkaluskos sa bandang kanan namin. At nang lingunin ko yun, may nakita akong anyo ng isang nilalang na nakadikit sa puno. Nakabaluktot ang katawan na parang gagamba. Ang kanyang ulo ay nakatagilid at ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Hindi ko man makita ng malinaw ang kanyang muka. Ramdam kong nakangiti siya sa amin. Isang ngiting puno ng pangako ng karahasan. Maya-maya pa, parang may hudyat na ibinigay sa buong kagubatan. Sabay-sabay na naglabasan ang mga nilalang mula sa mga puno, mula sa lupa, at mula sa hangin. Ang kanilang galaw ay mabilis at hindi pangkaraniwan. Ang ilan ay gumagapang, ang ilan ay lumilipad, at ang iba ay tumatakbo ng halos hindi sumasayad ang paa sa lupa. Ang tunog ng kanilang paglapit ay parang isang bagyong paparating. Tumakbo kami ng walang lingon-lingon. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa ilalim ng aming mga paa habang ang mga sanga ay sumasampal sa aming mga mukha. Sa bawat paghakbang namin ay tila mas lalo kaming pinapalapit sa kapahamakan. Ang gubat ay parang umiikot. Ang mga punong dinaanan namin ay tila paulit-ulit naming nakikita. Para bang pinaglalaruan kami
ng lugar na yon. Minsan ay nadadapa ang isa sa amin, ngunit agad kaming nagtutulungan upang makatayong muli. Hindi namin kayang iwan ang isa't isa. Sa gitna ng matinding takot, ang pagkakaibigan lamang ang natitirang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Ngunit sa likuran namin, ang mga anino ay patuloy na lumalapit. Nararamdaman ko ang kanilang presensya na parang mainit na hininga sa aking batok. May mga sandaling tila aabot na ang kanilang mga mahahabang kuko sa aming mga likod. May mga pagkakataong naririnig ko ang kanilang bulong na parang dumadaloy sa hangin. Mga salitang hindi ko maunawaan, ngunit ramdam kong puno ng sumpa at kagutuman. Ang kanilang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan na parang mga uwak na nag-aagawan sa bangkay. Sa gitna ng aming pagtakbo, napansin kong huminto ang matandang babae. Tumayo siya sa gitna ng landas at inilabas ang ilang bagay mula sa kanyang supot. Mabilis niyang ikinalat ang mga iyon sa lupa. Asin, maliliit na kahoy na may ukit, at mga piraso ng tela na tila may nakasulat na sinaunang simbolo. Sa sandaling yon ay may kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga nilalang na humahabol sa amin ay tila nag-alinlangan. Ang ilan ay umatras, ang iba naman ay naglabas ng nakabibinging sigaw na puno ng galit. Para bang may pader na hindi nila kayang lampasan. Pero hindi yun sapat upang tuluyan silang pigilan. Ilang sandali lamang ang ibinigay sa amin ng harang na yon. Muli na naman kaming tumakbo. Mas mabilis, mas desperado. Ang aming mga binti ay tila bibigay na. Ang aming mga dibdib ay parang sasabog sa bilis ng tibok ng aming mga puso. Ngunit ang takot sa kamatayan ay mas malakas kaysa sa anumang pagod. Habang tumatakbo kami palayo, unti-unting nagbago ang tunog sa paligid. Ang halakhak ay napalitan ng galit na pag-ungol. Ang hangin ay naging mas marahas. Ang mga puno ay tila yumuyuko upang harangan ang aming daan. At sa hindi kalayuan, may nakita kaming mahinang liwanag. Isang ilaw na tila hindi kabilang sa dilim na bumabalot sa kagubatan. Doon kami itinuro ng matandang babae. Hindi pa namin alam kung yun ba ay kaligtasan o panibagong bitag. Pero sa sandaling yon, wala na kaming pagpipilian kundi ang sumugal. Sapagkat sa likuran namin, ang mga aswang ay patuloy na dumarami. Ang mahinang liwanag na nakita namin sa gitna ng kagubatan ang naging tanging pag-asa naming apat. Sa gitna ng pagod at takot, doon lamang kami kumapit sa posibilidad na may kaligtasan pa kaming matatagpuan. Habang papalapit kami, napansin kong ang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na apoy na tila sinadya upang hindi agad mapansin mula sa malayo. Hindi yun tulad ng malalakas na sulo sa baryo. Isa lamang iyong tahimik na alab na may kakaibang kapangyarihang nagpaparamdam ng bahagyang kapanatagan. Sa tabi ng apoy ay may isang matandang lalaki na nakaupo sa lupa. Nakasuot siya ng lumang barong na kupas na sa tagal ng panahon. At may suot na panyo sa ulo na tila bahagi ng kanyang matagal ng ritual. Sa kanyang harapan ay may nakalatag na iba't ibang bagay. Mga piraso ng kahoy na may ukit, mga supot ng asin, ilang lumang barya, at mga piraso ng papel na may nakasulat
na mga simbolong hindi ko maintindihan. Hindi siya agad tumingin sa amin. Para bang matagal na niyang alam na darating kami. Ang kanyang presensya ay kakaiba. Sa kabila ng matinding pangamba sa paligid, may kung anong lakas na nagmumula sa kanya na tila kayang pigilan ang bangungot na humahabol sa amin. Huminto ang matandang babaeng gumabay sa amin at tumabi sa kanya. Sa sandaling yon, doon ko napagtanto na hindi pala siya basta tagamasid lamang. Siya ang nagdala sa amin sa lugar kung saan may isang taong kayang sumalungat sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Habang sinusubukan naming huminga ng maayos, narinig namin ang muling paglapit ng mga anino. Ang mga dahon ay muling kumakaluskos, ang hangin ay naging mas malamig at ang halakhak na kanina ay malayo, ay muli na namang umalingaw-ngaw sa aming paligid. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang hadlang na tila pumipigil sa kanila na tuluyang makalapit. Tumayo ang matandang lalaki. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng kahoy na may ukit at itinanim yon sa lupa. Pagkatapos ay ikinalat niya ang asin sa paligid ng apoy na parang gumuguhit ng isang bilog na hindi maaaring lampasan ng sinumang may masamang layunin. Ang liwanag ng apoy ay tila lumalakas at ang dilim sa paligid ay bahagyang umatras. Doon ko naramdaman ang kauna-unahang sinag ng pag-asa mula nang magsimula ang bangungot na yon. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa labas ng bilog ng asin at apoy, nagsimulang magpakita ang mga tunay na anyo ng mga nilalang na humahabol sa amin. Hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang mga mukha ay tila hinati ng gutom at galit. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim at ang kanilang mga ngipin ay mahahaba at matutulis. Ang ilan sa kanila ay gumagapang sa lupa. Ang iba naman ay nakadikit sa mga puno na parang mga aninong may buhay. Sa bawat pagtatangka nilang lumapit, ay tila may puwersang bumabalikwas sa kanila. Naglalabas sila ng nakabibinging sigaw na parang nasasaktan sa bawat sandaling sinusubukan nilang lapitan ang liwanag. Subalit hindi sila umaalis. Patuloy silang umiikot sa paligid. Naghihintay ng pagkakataon na magkamali kami. Habang nagaganap ang lahat ng yun, ang matandang lalaki ay abala sa paghahanda ng kung anong ritual. Inilabas niya ang isang maliit na sisidlan na may lamang likido na tila kumikislap sa liwanag ng apoy. Ipinahid niya iyon sa ilang anting-anting at saka inilagay ang mga ito sa aming mga kamay. Sa sandaling nahawakan ko ang isa sa mga yun, may kakaibang init na dumaloy sa aking katawan. Para bang may lakas ng biglang nagising sa loob ko. Hindi nawala ang takot, ngunit nagkaroon ng bahagyang tibay ang aking loob. Napansin ko rin na ang mga kaibigan ko ay tila nakaramdam ng parehong pagbabago. Ang gabi ay patuloy na lumalalim. Ang mga aswang sa paligid ay lalong nagiging marahas. May mga pagkakataong sabay-sabay silang susugod. Ngunit bigla ring aatras na parang may hindi nakikitang kamay na pumipigil sa kanila. Ang buong kagubatan ay naging parang larangan ng isang tahimik ngunit matinding digmaan. Digmaan sa pagitan ng liwanag at ng dilim. Sa gitna ng tensyon,
Napansin kong ang matandang lalaki ay tila naghihintay ng tamang sandali. Paminsan-minsan ay tumitingala siya sa kalangitan, para bang sinusukat ang galaw ng buwan at mga bituin. May kung anong mahalagang oras na hinihintay niya upang tuluyan kaming mailigtas. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, naramdaman kong humihina ang apoy. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Ang mga sanga ng puno ay tila nagtatangkang abutin ng bilog ng asin. At ang mga aswang sa paligid ay unti-unting nagiging mas matapang. Sa sandaling kung kailan kailangan naming tumakbong muli, at sa pagkakataong yun ay maaaring hindi na sapat ang proteksyong ibinibigay ng matandang antingero. Ang apoy sa gitna ng bilog ng asin ay patuloy na kumikislap. Ngunit malinaw sa aming lahat na unti-unti itong humihina. Ang hangin ay naging mas malamig at mas marahas, na parang may naglalakihang nilalang na humihinga sa paligid ng kagubatan. Ang bawat pagaspas ng dahon ay tila may kasamang bulong na puno ng galit at pagkamuhi. Ang mga aswang na kanina ay umiikot lamang sa labas ng harang ay nagsimulang magtipon. Para bang may pinaplano at naghahanda sa isang sabayang paglusob. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng aming kalagayan. Ang pagod sa aming katawan ay tila hindi na kayang labanan ang takot na sumasakop sa aming isipan. Ang aming mga binti ay nanginginig, ang aming mga dibdib ay mabigat sa mabilis na paghinga. At ang aming mga mata ay halos hindi na makakita ng maayos sa gitna ng dilim at liwanag ng apoy. Ang matandang antingero ay patuloy sa kanyang ritual. May kung anong determinasyon sa kanyang kilos na tila matagal na niyang tinanggap ang posibilidad ng kamatayan. Inilabas niya ang mas maraming anting-anting mula sa kanyang sisidlan at isa-isa niya itong inilatag sa lupa. Ang mga simpulong nakaukit sa mga yon ay tila kumikislap sa liwanag ng apoy. Parang mga sinaunang tanda na may sariling buhay. Habang ginagawa niya yon, narinig namin ang isang malakas na alulong mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi yun tulad ng mga halakhak na kanina naming naririnig. Isa yung matinis at nakabibinging sigaw na tila hudyat ng pagdating ng mas makapangyarihang nilalang. Sa sandaling yon, ang mga aswang sa paligid ay sabay-sabay na tumahimik, na parang may pinunong paparating. Mula sa likod ng mga punong kahoy ay may lumitaw na anyo na mas matangkad at mas payat kaysa sa iba. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay halos hindi maaninag. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab na parang dalawang apoy na kayang tunawin ang kaluluwa ng sinumang makatapat. Sa paglapit niya sa harang na asin, naramdaman kong parang bumibigat ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang hangin ay tila huminto. Ang apoy ay biglang kumislap ng mas maliwanag, na parang lumalaban sa presensyang yon. Ngunit sa kabila ng lahat, may pakiramdam akong hindi na sapat ang aming depensa. Unti-unting itinapak ng nilalang ang kanyang paa sa gilid ng bilog na asin. Sa una ay tila may puwersang pumigil sa kanya, ngunit sa ikalawang pagtatangka, bahagya niyang nalampasan ang harang.
naglabas siya ng isang mahinang ungol na parang nagtatagumpay. Sa sandaling yon, nagsimulang mag-ingay ang buong kagubatan. Sabayan silang sumugod ng iba pang mga aswang. Parang alon ng kadiliman ang kanilang paglusob. Ang kanilang mga kuko ay kumakaskas sa lupa. Ang mga pakpak ng ilan ay humampas sa hangin at ang kanilang mga sigaw ay tila nagiging iisang tunog na kayang sumira sa isip ng sinumang makaririnig. Maya-maya pa'y tumayo ang matandang antingero at mabilis na itinapon ang ilang piraso ng asin at abo sa direksyon ng mga nilalang. May ilan sa mga aswang ang napaatras, ngunit ang iba ay patuloy sa paglapit. Sa gitna ng kaguluhan, napansin kong ang matandang babaeng gumabay sa amin ay muling kumilos. Inilabas niya ang natitirang laman ng kanyang supot at ikinalat iyon sa aming mga katawan. May kakaibang init na dumaloy sa aking mga kamay at dibdib. Parang may apoy na biglang nagising sa loob ko. Ang aking paningin ay tila luminaw kahit sa gitna ng dilim. Ngunit hindi yun sapat upang mawala ang takot. Ang mga aswang ay patuloy na sumusubok na pasukin ang bilog. Ang ilan ay halos makalapit na sa amin. Nakikita ko ang kanilang mahahabang dila na tila naghahanap ng laman. Naririnig ko ang kanilang paghinga na parang hayop na gutom na gutom. Sa bawat sandali ay pakiramdam ko yun na ang katapusan. Biglang itinaas ng matandang antingero ang isang piraso ng kahoy na may pinakamalalim na ukit. Ipinukol niya iyon sa apoy at sa isang iglap, sumiklab ang alab ng mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag ay parang sumabog palabas ng bilog na tila isang alon na tumama sa mga aswang. Nagtilian ng mga nilalang. May ilan sa kanila ang tila nasunog sa liwanag. Ang iba naman ay napaatras na parang tinamaan ng malakas na hangin. Ngunit ang matangkad na nilalang na nangunas sa kanila ay nanatiling nakatayo. Bagamat bahagyang umatras, hindi siya tuluyang napigil. Doon ko naramdaman ang isang mabigat na katotohanan. Malapit nang bumigay ang aming proteksyon. Lumapit sa amin ang matandang antingero at itinuro ang isang makitid na landas sa likod ng kubo. Sa kanyang mga mata ay may malinaw na utos. Kailangan naming tumakbo sa huling pagkakataon. May darating na sandali kung kailan mawawala ang liwanag at muling lulunurin ng dilim ang kagubatan. Sa sandaling yon, ang tanging pag-asa naming mabuhay ay ang sumugal sa pagtakbo sa gitna ng nangangalit na mga nilalang. Huminga kami ng malalim at naghanda sa huling pagtakbo na maaaring magdala sa amin sa kaligtasan o tuluyan sa kamatayan. Ang sandaling iyon ang pinakamatagal na segundo sa buong buhay ko. Nakatingin kami sa makitid na landas na itinuro ng matandang antingero habang ang likuran namin ay unti-unting nilalamon ng nagngangalit na mga aswang. Ang apoy na kanina'y nagbibigay sa amin ng lakas ay nagsisimula ng manghina. At ang liwanag nito ay tila kinakain ng makapal na dilim na dumarating mula sa kagubatan. Sa gitna ng nakabibinging sigawan at pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga puno, tumakbo kami. Hindi ko na matandaan kung paano nagsimulang gumalaw ang aking mga paa. Para bang may puwersang nagtulak sa amin palabas ng bilog ng proteksyon. Ang huling imahe na tumatak sa aking isipan bago kami tuluyang lumayo
ay ang matandang antingero na nananatiling nakatayo sa harap ng apoy. Hawak niya ang kanyang mga anting-anting, handang harapin ang buong hukbo ng mga nilalang ng dilim. Ang landas na tinahak namin ay mas makitid kaysa sa inaasahan ko. Ang mga sanga ay tila sumasampal sa aming mga mukha. Ang lupa ay basa at madulas. Sa bawat hakbang ay pakiramdam ko'y madadapa ako at tuluyang maiiwan sa likuran. Ngunit ang takot na maramdaman ng mahahabang kuko ng mga aswang sa aking likod ang siyang nagtulak sa akin upang magpatuloy. Hindi nagtagal ay muli naming narinig ang kanilang paghabol. Parang unos ang kanilang pagdating. Ang mga dahon ay nagliparan. Ang hangin ay naging parang matalim na kutsilyong humihiwa sa aming balat. Sa bawat paglingon ko ay may nakikita akong mga aninong mabilis na lumalapit. Ang ilan ay tila lumulutang lamang sa hangin. Ang iba naman ay gumagapang sa lupa na parang mga halimaw na hindi kabilang sa mundong ito. May sandaling nadapa ang isa sa aking mga kaibigan. Tumilapon siya sa putik at halos hindi makabangon. Ngunit sa kabila ng takot at pagod, bumalik kami upang hilahin siya pataas. Sa gabing iyon, napagtanto kong ang pagkakaibigan ang tanging sandata namin na hindi kayang sirain ng mga aswang. Kung iiwan namin ang isa't isa, tiyak na matatapos ang aming buhay sa kagubatang iyon. Patuloy kaming tumakbo. Ang landas ay tila walang katapusan. Ang buwan ay paminsan-minsang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Nagbibigay ng mahinang liwanag na sapat lamang upang makita namin ang direksyon. Pero sa tuwing mawawala ito sa ulap, pakiramdam ko'y tuluyan kaming lulunurin ng dilim. Nang bigla naming napansin na nagiging mas manipis ang mga puno. Ang makapal na gubat ay unti-unting nagiging bukirin. Ang lupa ay nagiging mas pantay. Sa di kalayuan ay may nakita kaming maputlang liwanag. Hindi na yun liwanag ng apoy, kundi liwanag ng madaling araw. Sa sandaling yon, tila nagbago ang galaw ng mga aswang sa aming likuran. Ang kanilang mga sigaw ay naging mas marahas, ngunit may halong pagkabigo. Ang ilan sa kanila ay tumigil sa gilid ng kagubatan. Ang iba ay nagpatuloy ngunit tila nahihirapan na. Para bang may hangganan na hindi nila kayang lampasan. Pinilit naming bilisan pa ang aming pagtakbo. Ang aming mga binti ay halos mawalan na ng lakas. Ngunit ang pagnanais na mabuhay ay naging mas makapangyarihan kaysa sa sakit. At sa wakas, nakarating kami sa isang maliit na kalsadang lupa na tila matagal nang hindi nadadaanan ng sasakyan. Sa mismong sandaling yon, sumikat ang unang sinag ng araw. Ang liwanag ay tumama sa kagubatan na aming tinakasan. Sa aking paglingon, nakita kong ang mga anino na humahabol sa amin ay tila natunaw sa hangin. Ang kanilang mga anyo ay naging parang usok na mabilis na naglaho. Ang kanilang mga sigaw ay napalitan ng katahimikan na halos hindi ko matanggap. Bumagsak kami sa lupa. Hingal na hingal at halos hindi makapaniwala na kami ay buhay pa. Lumipas ang ilang minuto bago kami nakabangon. Ang paligid ay tila ordinaryong bukirin lamang. Wala nang bakas ng kagubatang puno ng bangungot. Wala ring bakas ng baryong pinuntahan namin. Para bang nilamon yon ng gabi
at itinago sa mundong hindi na kayang abutin ng liwanag. Hindi namin alam kung paano kami nakarating sa bayan mula ron. At ang natatandaan ko lamang ay ang pagising namin sa loob ng isang lumang sasakyan na minamaneho ng isang magsasaka na nakakita raw sa amin na walang malay sa gilid ng kalsada. Hindi na kami bumalik pa sa baryong yon. Hindi na rin namin muling nakita ang matandang antingero at ang babaeng gumabay sa amin. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, naniniwala akong isinakripisyo nila ang kanilang sarili upang mabigyan kami ng pagkakataong mabuhay. Hanggang ngayon, tuwing sasapit ang piyesta sa aming lugar, may kakaibang kaba akong nararamdaman. Kapag naririnig ko ang mga tunog ng tambol sa gabi o nakakakita ng apoy na kumikislap sa malayo, bumabalik sa akin ang alaala ng gabing yon. Ang habulan sa kagubatan, ang mga matang nagliliyab sa dilim, at ang pakiramdam na ang mundo ay mas malawak at mas mapanganib kaysa sa ating inaakala. Isinulat ko ang kwentong ito bilang babala na hindi lahat ng piyesta ay para sa mga tao. May mga pagdiriwang na para sa mga nilalang na matagal nang nagtatago sa kadiliman. Naghihintay lamang ng mga dayuhang maliligaw upang gawing handog sa kanilang gutom na gabi. At kung sakaling may makarinig muli ng paanyaya sa isang liblib na baryo sa Iloilo, sana'y maalala ninyo ang kwentong ito. Pero kung sa bagay, sa panahon ngayon ay wala na yatang ganyan. Dahil karamihan ngayon sa mga tao ay hindi naniniwala na merong mga aswang. Pero ako, mananatili sa aking isipan at alaala ang karanasan kong iyon. Sapagkat naniniwala ako na may mga lugar na mas mabuting manatiling alamat na lamang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Rolando, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Nakilala ko ang matalik kong kaibigang si Cesar nang minsang iniligtas niya ako sa mga taong nambubugbog sa akin sa liblib na lugar. Napag-interesan kasi ako at tinambangan ng mga lasenggerong tambay sa karatig lugar at saktong dumaan si Cesar sa lugar na pinangyarihan. Kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na iligtas ako sa mga taong nambugbog sa akin. Matapos niyang pagsasapakin ang 5 kalalakihan at nakumpirmang
Hindi na makakalaban pa sa kanya, nilapitan niya ako at tinanong kung ayos lang ba ako. Tapos ay inalalayan niya akong makatayo. Hindi ako makapagsalita. Gawa ng napakasakit ng pangako dahil sa tindi ng bugbog na natamo ko sa mga taong tumambang sa akin. Kahit na hindi niya ako kilala ng mga panahong yon, sa kadahilan ng bagong salta lamang ako sa kanilang lugar sa lalawigan ng Capiz, ay hindi siya nag-alinlangang dalhin ako sa bahay niya para gamutin. Dahil nga sa pangyayaring yon, Kuya Chris, ay naging malapit kaming magkaibigan ni Cesar. At hindi kalaunan ay tinulungan niya akong makapagtrabaho. Nalaman niya kasing kaya ako napadpad sa kanilang lugar dahil sa naghahanap ako ng trabaho. Mapagpalang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang JR. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1998. At ng mga panahong ito ay dumayo ako sa lugar ng Capiz para maghanap ng trabaho. Dito ko na nga nakilala at naging matalik na kaibigan si Cesar. Isang beses, habang abala ako sa pagtatrabaho, ay lumapit sa akin si Cesar. Nakangiti niyang akong tinanong kung malapit na raw ba akong matapos sa ginagawa ko. Sabay na daw kaming umuwi dahil maaga siyang nakatapos sa trabaho niya. Sinabihan ko naman siyang sandali lamang at matatapos na ako. Hintayin niya lang ako't bibilisan ko na ang ginagawa ko at nagpaalam siyang pupuntahan niya na lamang si Mang Tibor dahil may itatanong siya. Lapitan ko na lamang daw siya kapag natapos na ako sa ginagawa. Tumango naman ako at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Sa paglipas ng ilang sandali, habang abala ako sa ginagawa, ay natanaw ko si Cesar na nakikipag-usap kay Mang Tibor. Napansin kong tila ba seryoso ang pinag-uusapan nila base sa ekspresyon ng mukha ng kaibigan ko. Nakakunot noo kasi siya at parang hindi maganda ang timpla ng kanyang mukha. Nang matapos na ako sa ginagawa ko, ay naglakad na ako papalapit sa kinaroroonan niya. Nakita kong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cesar nang makita niya akong papalapit. Ngumiti ito kay Mang Tibor at tinapik sa balikat ang matanda. Sige po, Mang Tibor, alis na kami. Basta yung usapan natin huwag mong kalimutan. Dinig kong wika ng kaibigan ko noong tuluyan na akong makalapit. Matapos tumango ang matanda, ay sumenyas na siya sa aking umalis na kami. Sumunod naman ako sa kanya't naglakad na nga kami pauwi. Nga pala, Kuya Chris, nang mga panahong ito ay nakikitira ako sa bahay ng kaibigan ko. Medyo may kalayuan kasi ang bahay na nirerentahan ko sa pinagtatrabahuhan ko. Inalok naman ako ni Cesar na kung gusto ko ay sa bahay niya daw muna ako manirahan upang sa ganoon ay malapit-lapit lamang sa pinagtatrabahuhan ko. Mas makakatipid pa umano ako sa pamasahe at oras. Isa pa, ay mag-isa lang daw siya sa bahay na tinitirahan niya sapagkat nasa malayong lugar ang kanyang mga magulang at dumadalaw-dalaw lamang siya sa mga ito. Naisip kong tama naman ang kaibigan ko. Mas makakatipid ako kung sa bahay niya ako manunuluyan at hindi pa ako magagahol sa oras. Kaya naman tinanggap ko na ang kanyang alok at sa bahay niya na nga ako nanunuluyan. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento, Kuya Chris. Noon ngang maglakad na kami pauwi, ay hindi ko na napigilan ng sariling magtanong sa kaibigan ko kung ano ang pinag-uusapan nila ng matanda at bakit parang napakaseryoso naman. Wala yon.
Pinayuhan ko lang si Mang Tibor na pagsabihan niya yung anak niyang babaeng mag-iingat at hanggat maaari ay huwag nang lumabas ng bahay tuwing gabi dahil delikado na ang panahon ngayon. Buntis pa naman siya at delikado para sa mga buntis ang maglalalabas sa gabi. Sagot niya sa tanong ko. Sandali ko siyang tinapunan ng tingin at muling nagtanong. Pero teka, paano mo naman nalaman na buntis ang anak ni Mang Tibor? Parang hindi pa naman malaki ang tiyan nun ah. Seryosong naglalakad lamang ang kaibigan ko't hindi sinagot ang tanong ko. Sa halip ay sinabihan niya akong magmadali na lamang daw ang paglalakad para makarating na kaagad sa bahay. Nang makarating na kami sa bahay, ay dumiretso na ang kaibigan ko sa kanyang silid. Samantalang ako naman ay pumunta na muna sa kusina at nag-init ng tubig para makapagkape. Kinagabihan, naalimpungatan ako at napabalikwas ng bangon dahil nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya naman dagli-dagli na akong tumayo at nagmadaling tumakbo palabas ng bahay at tinungo na ang banyo na nasa gilid lamang ng bahay at nagbawas na nga. Makaraan ng ilang sandali, matapos kong makapagbawas, ay naglakad na ako pabalik ng bahay. Saktong pagpasok ko sa pintuan, ay nakarinig ako ng mahihinang kaluskusan at parabang hayop iyon na marahang gumagapang sa labas ng bahay. Sa pag-aakalang baka mamaya ay pusa iyon o anumang klaseng mabangis na hayop na nanggagaling sa likuran ng bahay namin. Sapagkat magubat ang likuran ng bahay, pinilisan ko ng isinara ang pintuan at sumilip na lamang sa siwang ng bintana para tingnan kung ano yung naririnig kong hayop. Noon ngang makasilip na ako sa siwang, ay pilit kong inaninag ang labas ng bahay. Mabuti na lamang at may buwan ng gabing yon, kaya't maliwanag sa labas. Patuloy ko pa rin kasing naririnig ang mahinang kaluskusan at kasabay noon ay ang ingay na parabang kutsarang sunod-sunod na itinutok-tok sa plato. Kakaiba na rin ang presensyang nararamdaman ko at nag-iba na ang simoy ng hangin. Subalit lumipas na lamang ang ilang minuto ay wala pa rin akong nakitang kahit na ano. Naitanong ko sa sarili kong ano nga ba ang naririnig ko? Bakit palagi na lamang akong nakakarinig ng ganon tuwing nagigising ako sa hating gabi? May mga nakikita din akong mga balahibo at bangkay ng hayop sa likuran ng bahay na parabang nilapa iyon ng mabangis na hayop at dinala lamang sa likuran. Nang mga sandaling yon, Kuya Chris, ay hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nagtaasan na ang mga balahibo ko sa buong katawan at ginapangan na ako ng kilabot. Malakas na rin ang pagkabog ng dibdib ko at hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman. Wika ko pa sa aking isipan, mayroon talagang hindi tama dito. Imposibleng halos gabi-gabi na lamang akong nakakarinig ng ganoong ingay at sa kinabukasan ay may makikita na naman akong bangkay ng hayop sa likuran. Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng baliwalain ko na lamang ang mga kakaibang nangyayari. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang sa di kalayuan ay may nakita akong napakalaking uwak ang sunod-sunod na pumapagaspas papalapit sa may pintuan ng bahay. Pagkalapat ng mga paa ng nakakakilabot na ibon sa lupa, ay bigla na lamang iyong nag-anyong tao. Nakailang beses pa akong napakurap ng mga mata at halos matumba na sa kinatatayuan. Gawa ng halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Cesar. Nangangatal kong bulalas at napakurap-kurap ng mga mata. Sa kadahilan ng kitang-kita ng mga mata kong ang nakakapangilabot na ibong nakita ko kanina
ay nagpalit anyo bilang ang kaibigan kong si Cesar. Halos hindi ko na maigalaw ang sarili ko at nanlaki ang mga matang napatitig sa kaibigan ko. Sapagkat may tangay-tangay itong bangkay ng hayop at nanlilimahid sa dugo ang bibig nito patungo sa leeg at may mga balahibo ang kanyang muka. Habang papalapit siya sa pintuan, ay mas lalong naging masangsang ang amoy na nalalanghap ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Kaya't ang ginawa ko na lamang ay patakbong pumunta sa silid tulugan ko't nagpulong. Aswang? Aswang ang kaibigan ko? Mga katanungang namutawi sa aking isipan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pagpihit ng siradura ng pintuan. Tapos ay narinig ko ang yabag ng paang naglakad papunta sa silid tulugan ng kaibigan ko. Kumpirmado. Hindi nga ako namamalikmata o ano paman. Ang kaibigan ko talagang si Cesar ang nakita ko. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog. Kinaumagahan nga, habang nagkakape kami ay halos hindi ako makatingin kay Cesar. Gawa ng hindi ko alam kung matatakot ba ako o ano, dahil sa natuklasan kong itinatago niyang lihim. Ilang segundo pa ang lumipas ay narinig kong tumikhim ang kaibigan ko't nagsalita. Ayon pa sa kanya, alam niyang nakita ko raw siya kagabi sa ibang anyo. Ipapaliwanag niya daw sa akin ang lahat at sana'y wag akong matakot at pakinggan ko siya. Marahil ay panahon na para malaman ko ang buong katotohanan. Sasabihin naman daw niya sana, kaya lang ay naghahanap lamang siya ng tiyempo at pagkakataon para masabi niya sa akin ang itinatago niyang lihim nang hindi ako natatakot sa kanya. Panimula niyang sabi, kung ano man ang nakita ko kagabi, totoo ang lahat ng iyon. Isa siyang aswang at nabibilang siya sa lahi ng mga abwak. Ngunit magkaganon man, ay hindi siya nananakit ng tao. Hindi siya nambibiktima at higit sa lahat, ay ayaw na ayaw niyang makagawa ng hindi maganda. At alam niyang pagsisisihan niya pagdating ng araw. Kaya nga mas pinili niyang mamuhay ng kagaya sa mga normal na tao. At ang tanging kinakain niya lang sa tuwing nakakaramdam siya ng gutom ay mga karne ng hayop. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagkasabik na kumain ng hilaw na karne, ay pumupunta siya sa mga liblib na kagubatan para maghanap ng makakain. Ngayong nalaman mo na ang buong pagkatao ko, sana hindi magbago ang pagiging matalik nating magkaibigan. Alam mo kasi, ikaw lang ang kaisa-isang naging malapit kong kaibigan. Malungkot na wika ni Cesar sa akin. Matapos ko ngang marinig ang pahayag niya sa akin, Kuya Chris, ay doon lamang napawi ang takot na nararamdaman ko. Naisip ko ring simula nang makilala ko siya, ay wala naman siyang ipinapakitang pangit na pag-uugali. Bagkus ay purong kabaitan pa nga ang ipinapakita niya sa akin at niligtas niya pa nga ako sa kamay ng mga nambugbog sa akin noon. Kaya walang dahilan para iwasan at katakutan ko siya. Malapad ang pagkakangiting sinabi ko sa kanyang huwag siyang mag-alala dahil kahit kailan ay hindi magbabago ang pagiging magkaibigan namin. Simula nga nang malaman ko ang lihim ng kaibigan ko, Kuya Chris, ay mas lalo pang naging malapit kaming magkaibigan at parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Hindi ko na inisip pang abwak ang kaibigan ko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit
hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan, pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.